Magandang umaga sa inyong lahat. Ako nga pala si Noah Macias. Ngayon ay tatalakayin natin ang isang napaka-importanting konsepto ng ekonomiya na tinatawag na supply. Sigurado akong marami sa atin ang nakakarinig sa salitang supply. Pero ano nga ba talaga ito? Sa vlog na ito, tutulungan ko kayong maunawaan kung ano ang supply at kung paano ito nakakaapekto sa mga bagay na ginagamit natin araw-araw. Sa pagtapos ng videong ito, inaasahan kong matutunan niyo kung ano ang ibig sabihin ng supply at kung paano ito nakakaapekto sa presyo ng bagay na binibili natin. Matutulungan kayo ng kalamang ito na mas maunawaan ang merkado o tindahan at kung bakit minsan tumataas o bumababa ang presyo ng mga bilihin. Ang supply ay isang konsepto na ginagamit upang maipakita kung gaano karaming produkto o serbisyo ang handang ipagbili ng mga producer o nagbebenta ng iba't ibang presyo. Madali lamang ang ibig sabihin ng supply. Ito ay ang dami ng produkto na handang ibenta ng mga negosyante. Kapag sinabing mataas ang supply, ibig sabihin marami ang produkto, bagay ang handang ibenta. Kapag naman mababa ang supply, ibig sabihin konti lamang ang mayroon. Ngayon, bakit kaya may mga pagkakataon na mataas o mababa ang supply ng isang produkto? Ang supply ay nakadepende sa presyo ng mga bagay na ibinebenta. Kapag mataas ang presyo ng isang produkto, mas maraming producer o tindahan ang gustong magbenta nito dahil kikita sila ng malaki. Pero kapag mababa ang presyo, mas konti ang gustong magbenta dahil hindi sila gaanong kikita. Halimbawa, isipin natin ang isang tindahan ng mga laruan sa panahon ng Kapaskuhan. Kapag mataas ang presyo ng laruan, dahil marami ang bumibili, mas marami ang ititinda ng tindahan dahil mas malaki ang kikitain nila. Pero kung bumababa ang presyo ng mga laruan at hindi masyadong pinapansin ng mga tao, maaaring konti na lang ang tindang laruan na tindahan dahil hindi na ito masyadong kikita. Bakit mahalaga ang supply? Mahalaga ang supply dahil nakakaapekto ito sa presyo ng mga produkto. Kung konti ang supply pero mataas ang demand, maaaring tumataas ang presyo ng produkto. Ngunit kung marami ang supply at kaunti ang demand, maaaring bumababa ang presyo. Supply curve. Ang supply curve ay isang grapikong paglalarawan ng ugnayan ng presyo at quantity supplied. Pinakita sa graph na nasa itaas ang direktang ugnayan ng presyo at dami ng gusto at handang ipagbili ng mga producer sa mamimili. Nakabuo ito ng isang kurbang pataas o upward sloping curve makita mula sa punto B hanggang punto D na habang tumataas ang presyo ng banana Q, tuwiran namang tumataas din ang dami ng supply ng banana Q. Kung ito'y titigan, mula punto D patong punto B, makikita sa tuwing bumababa ang presyo, bumababa din ang dami ng banana Q na handang ipagbili. Tinatawag itong paggalaw ng supply sa isang kurba or movement along the same curve kapag nagbabago lamang ang presyo. Supply function. Ang supply function ay isang ring paraan ng pagpapakita ng ugnayan ng presyo at quantity supplied. Ito ay sa pamamagitan ng mathematical equation. Unang formula, QS equals FP, kung saan quantity supplied ay tumatayong dependent variable at presyo ay independent variable. Ikalawa, QS equals C plus HP, kung saan QS dami ng supply, P presyo, C intercept bilang ng quantity supply kung ang presyo ay 0, B ay slope. Kapag ang P ay equals to 5, QS is unknown, QS is equals to 0 plus 4P, QS is equals to 0 plus 4, open and close parenthesis 5, i-multiply natin ang 4 sa 5, so QS is equals to 0 plus 20. So QS is equals to 20 piraso. Kapag ang P ay equals to 15 at ang QS is unknown, so QS is equals to 0 plus 4P, QS is equals to 0 plus 4 multiplied by 15, so QS is equals to 0 plus 60, so yung QS is equals to 60 peraso. Halimbawa, kung ang bigas ay konti na lang ang supply, sa ating bansa, maaaring tumaas ang presyo nito dahil maraming gustong bumili pero kaunti lamang ang magagamit na bigas. Sa kabilang banda, kung sobra-sobra ang supply ng bigas, maaaring bumaba ang presyo dahil kailangan itong maubos ng mga magtitinda. Sample activity. Maglaro tayo ng kunwaring tindahan kung saan tayo ay nagtitinda ng candy.
Susubukan natin tukuyin kung paano nagbabago ang supply na depende sa presyo, gamit ang isang simpleng talahanayan. Presyo ng candy, piso bawat piraso. Dami ng candy na handang ibenta. Sa kalawang bahagi ay ang presyo ng candy at sa kanang bahagi ay ang dami ng candy na handang ibenta. Kapag mababa ang presyo ng candy, kakaunti lang ang handang magtinda dahil maliit ang kita. Kapag tumaas ang presyo ng candy, mas maraming candy ang handang itinda dahil malaki ang kita. Tanong 1. Kung ang presyo ng candy ay 3 piso bawat piraso, ilang candy ang handang ibenta? Tanong 2. Paano kung ang presyo ay bumaba sa 2 piso? Ano ang mangyayari sa supply kung ang presyo ay tumaas sa 4 na piso? Sa kabuuan, ang supply ay isang mahalagang bahagi ng ating ekonomiya. Kung ano ang supply ng isang produkto ay nakadepende sa presyo. Kapag mataas ang presyo, maraming produkto ang nais ipagbili. Kapag mababa ang presyo, bumababa ang supply ng mga produkto. Kaya naman, mahalagang maintindihan natin na ang ugnayan ng supply at presyo upang maging matalino tayo sa pamimili at paggawa ng mga desisyon sa negosyo. Sana ay may natutunan kayo tungkol sa konsepto ng supply at kung paano ito nakakaapekto sa ating mga produkto at presyo. Hindi na mahirap maintindihan kung paano ang supply ay isang malaking bahagi ng ating araw-araw na buhay. Gamitin natin ang mga natutunan natin sa vlog na ito sa ating mga desisyon bilang mga mamimili at sana ay naging mas malinaw ito sa inyo. At muli, salamat sa panunood.